Sinasabing pagod ang isa sa mga itinuturong dahilan kung bakit hindi na nakapalag ang mga manok ni Coach Chito Victolero nang bakbakan sila ng SMB sa Game 1. Si Coach George Gallant ng SMB, inaming hindi sila nagpanik kahit humahabol ang Magnolia. At sa isyong naturalization ni Benny Boatwright, may inamin si Coach Tim Cone. Antabayanan din po natin ang tila lagay ngayon ni Justin Brownlee sa Gilas, Pilipinas matapos kumalat ang balitang gustong kuhanin ni Coach Tim Cone si Benny Boatwright. Papalitan na nga ba si Justin? Hindi na ba siya makakapaglaro sa Gilas, Pilipinas? Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. May isa ng hawak na panalo ang beerman ni Coach George Gallant sa patuloy na ginaganap na finals ng PBA Commissioner's Cup. Sa pananaw ni Coach Chito Victolero, pwede bang sabihin na pagod ang isa sa mga dahilan kung bakit sila yumukod sa beerman? Matatandaan na umabot sa Game 4 ang semis ng Magnolia versus Phoenix. Ano ang masasabi ni Coach Chito sa issue? Tutukan natin si Coach Chito sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Totoo yan, ayaw namin gumawa ng dahilan. Pero gusto rin namin magpahinga si Paul Lee. Limitahan yung mga minuto ni Mark Barroca. At ganun din yung ibang mga players. Ganun din yung import namin. So para sa akin, maganda rin yung nilaro ng Magnolia kahit nalamang po sila ng 20 sa nalalabing 6 minutes and 39 seconds ng bakbakan. Naibaba po kasi nila yan sa 9 na puntos na lang yung kalamangan po ng beerman sa score na 94-85. May natitira pa po dyan na 3 minutes and 27 seconds. Yan po yung nalalabi sa orasan. Ibig sabihin, hindi basta-basta bumitiw ang Magnolia kahit base po sa paliwanag ni Coach Chito, kinailangan po nilang limitahan ng mga minuto ng ilang players para makapagpahinga, di ba? Bunga po yan ang pagod sa nasabing bakbakan sa semis laban sa Phoenix ni Coach Jamaica Rin. Malaking factor po talaga yung pagod kasi unang-una hindi mo kakayaning sabayan ng makakalaban Maubusan ka ng hangin. And of course, kalaunan, wala kang choice kung hindi magpahinga or mag-slow down sa opensa at maging sa depensa. Kung tila pagod ang naging dahilan ng grupo ni Coach Chito Victolero sa bakbakan, ano naman ang masasabi ni Coach George Gallant matapos silang manalo? Nagpanik ba sila sa dulo ng tangkay ng Magnolia na kuhanin ng Game 1? Lalo na nang ibaba nila ang lamang sa 5 nang kumamada ng 10-1 ang Magnolia kung saan naitala ang score na 95-100 sa huling 1 minute and 13 seconds ng bakbakan. Tutukan natin si Coach George sa report ni Jonas Terrado sa Inquirer. Kapag kaharap mo kasi ang isang matikas na kupunan katulad ng Magnolia, kakailanganin mong maglaro ng 48 minute. Kung hindi mo gagawin yon, ito ang mangyayari. Buti na lang hindi kami nagpanik. Kalmado lang yung mga players at alam nila kung paano manalo. Sa totoo lang malaking bagay po talaga yung hindi nagpapanik ang players kahit humahabol ang kalaban po nila, di ba? Sa kaso po kasi ng beerman, yun ang nangyari sa kanila. Base na rin po yan kay Coach George Gallant. Sipin nyo na lang kung nagpanik po sila dyan, 5 na lang po yung lamang sa huling 1 minute and 13 seconds ng bakbakan. 95-100 na po yun. Ang laki ng pag-asa doon ng mga manok, di ba? Pero dahil compose lang ang beerman, hindi sila nagpatinag sa kamadang pinakawalan ng mga manok at ang resulta, naitakas nila yung 103-95 na panalo. At katulad ng inaasahan ng lahat, hindi binigo ni Benny Boatwright ang SMB. Nagtala po siya ng 28 points, 16 rebounds, 2 blocks, 2 assists at isang steal. Kasama niyang kumamada si CJ Perez na nagtala po ng 19 points at 3 steals. Walang duda, malaki ang role na ginagampanan ni Benny Boatwright sa grupo ng SMB, dahilan para makuha niya ang atensyon ni Gilas coach Tim Cone. At sa huling balita na alam na ng lahat, nagpadala na umano ang butihing coach ng Feelers kay Boatwright para sa Gilas, Pilipinas. Ano ang naging sagot kung meron man? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Snow Bado sa Spin. Nagpadala na po kami ng feelers sa kanya pero parang wala pang katiyakan. Ibig sabihin, wala pa pong sagot si Benny Boatwright sa ipinabot na pahiwatig or tila proposal ni Coach Tim Cone na maging naturalized player ng Gilas Pilipinas si Benny Boatwright. Of course, maiintindihan po ng lahat yan. Unang-una po kasi, kasalukuyan pa pong ginaganap ang finals ng PBA Commissioner's Cup. So para sa kanyang part, medyo mahihirapan po siyang mag-decide. Mahihirapan po siyang sagutin kagad ang anumang ibinigay sa kanyang pahiwatig ni Coach Tim Cone. Medyo nakapokus po kasi siya ngayon sa kampyonato ng SMB laban sa mga manok ni Coach Chito Victolero. Sa kagustuhang gawing naturalized player ng Gilas Pilipinas si Benny Boatwright ng SMB, medyo naiipit ang usapin sa kasalukuyang naturalized player ng kupunan na si Justin Brownlee.
ano ang magiging lagay ni Justin sa Gilas. Magagamit pa ba siya o gagamitin pa ba siya sa mga susunod na kompetisyon? Tutukan natin sa Snow Badua sa kanyang report sa Spain. Nilinaw ni Coach Tim Cone na ang resident Barangay Ginebra na si Justin Brownlee ang kanyang first choice para sa naturalized player at inaasahang makalaro para sa Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup qualifiers sa huling bahagi ng buwan ng Pebrero kung makiklear siya ng FIBA. Ayun na, di ba? Si JB pa rin po yung first choice in case na payagan or maklear ng FIBA ang estado niya bilang player. Ibig sabihin, kung mahahatulan lang ng 3 buwan si Justin, siguradong siya pa rin ang lalaro sa susunod na window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Walang magbabago, walang maiiwan na Justin Brownlee. Again, kung mahahatulan siya ng 3 buwan lang, di ba? Kasi base sa pagtansya ng lahat, tapos na po yung 3 buwang suspension sa kanya kapag inilabas po yan ng FIBA. Kung titingnan natin mabuti, gusto lang makasiguro ni Coach Tim sa naturalize ng Gilas in case po na mas mabigat ang hatol kay Justin. Magiging available si Boatwright at siya ang posibleng gamitin ng kupunan. Sa isyong gusto ring maging naturalized player ni Coach Tim Cone si Benny Boatwright para sa Gilas Pilipinas, inamin ni SBB President Al Panlilio na napag-usapan nila ito kasama si Coach Tim Cone. Ano nga ba ang idea sa pagkuha sa kumakamadang import ng SMB ni Coach George Galliant? Tutukan natin si SBB President Al Panlilio sa report ni Snow Badua sa Spain. Call na yan ni Coach Tim Cone at napag-usapan na namin yan. Sa totoo lang meron na kaming targeted list ng iba pang players na tinitingnan para sa isang mas komprehensibong programa ng naturalization. Ang idea kasi dito is gawing mas mahusay ang kupunan at punan ang anumang bakante sa pagiging competitive ng kupunan. Obviously, call talaga ni Coach Tim Cone kasi siya yung coach ng Gilas Siya yung may karapatan para magbigay ng anumang suggestion na sa tingin po niya is magiging mas mabuti para sa kupunan. Siguro ang mas maganda lang doon is pinag-uusapan po nilang mabuti yon. Hindi siya solong nagdi-decide, which is sa tingin po natin mas okay, di ba? At least lahat ng pwedeng maging involved sa usapan kasama nila doon. Doon sa idea na gawing mas mahusay ang kupunan at punan ang dapat mapunan para mas maging competitive ang team. Brilyo po yung idea na yon. Para sa akin, ito lang yun Kung sakali kasi na hindi na nila magagamit si Justin, pwede nilang hugutin si Benny. Para sa akin lang naman yun. Kasi base rin kay Coach Tim, unang option talaga nila si Justin. At gagamitin nila yan once na maklear ng FIBA. So, ibig sabihin, advance ang plano po nila. At sa huling balita na inilabas ng Inquirer, may go signal na mula sa FIBA para maglaro si Justin Brownlee sa Gilas Pilipinas. Ibig sabihin, clear na ang pangalan niya sa cannabis. Ano naging reaction ni Justin Brownlee sa issue? Excited naman siya na muling maglaro sa Gilas Pilipinas. Tutukan natin si Justin Brownlee sa report ni Lansag Kawili na Inquirer. Hindi na po ako makapaghintay na maglaro muli ng basketball. Palaging isang karangalan po kasi ang mag-represent ng bansang Pilipinas at masaya rin po ako na nabigyan muli ng pagkakataon. Bago tayo mag-react, nagbigay din ng pahayag si Coach Tim Cone tungkol sa balita. Ano mga sinabi ni Coach Tim Cone? May go signal na ba mula sa kanya para kay Justin? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Lansag Kawili na Inquirer. Si Justin Brownlee ay isang malaking bahagi ng kupunan at ang makasama siyang muli, nangangahulugan po yan na pwede tayong magtagumpay. Nakalaro na po niya ang karamihan sa players na kasama po namin. Kaya ando na yung chemistry. Maaari na siya ngayong magpakondisyon at maghanda. So base po sa huling balita, si Justin ang muling sasagupa bilang naturalized player kalaban ang ilang bansa or makakabakbakan ng Gilas Pilipinas sa unang window ng FIBA. Base rin po sa pahayag ni Coach Tim Cone, tiwala po siya na may chemistry na ang kupunan bunga ng pagdating ni Justin Brownlee. Meaning, hindi na sila mahihirapan sa aspetong yan. Amuyan na po sila dyan. At dahil dyan, umaasa tayo na may magandang mangyayari sa Gilas Pilipinas sa paparating na window ng FIBA. So guys, maraming salamat.